light, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. Bigyan muna natin daan ang munting tanong, no, ng ating pong kaibigan mula kay Mohamed Morelos 1955 sa YouTube channel. Kasi lagi nating nababanggit yung salitang shalom. Yan. Ang tanong sa atin, ano ibig sabihin ng shalom? Yan. Ano po ba ang ibig sabihin ng shalom? Nagtanong lang po kung pwede. Ayun, no? Ano daw po ibig sabihin ng salitang shalom? Tanong mula kay Muhammad Morelos. Yan. Yung lagi pong nababanggit ng mga Seventh-day Adventist, yung pagbabatian ng shalom. No, kung minsan nilalapat yan pag araw na Sabat, ano? Shabbat Shalom sa wikang Hebreo, ano? O di kaya shalom. Yan, yung pong salitang shalom na salitang Hebreo, yan po ay nangangahulugang kapayapaan. Ginagamit po yan bilang pambati, pwede rin po yang gamitin bilang pananalitang pamamaalam. Kaya kung aalis ka na, ayo, sasabihin mo shalom. Kaya pag nakita kayo, pagbati, shalom. Ayan po ibig sabihin po niyan, ano? Nangangahulugan po yung kapayapaan na sa konteksto ng tinatawag na Hebraism o sa isipan ng mga Hebreo. Yan po ay isang napakahalagang kataga. Hindi lamang yan basta kapayapaan. Tumutukoy din po yan sa kabuang kapayapaan, mula sa kapayapaang pisikal, isipan at espiritual. Ayan, yan po yung shalom, no? Ibig sabihin, yung buong estado ng iyong buhay, sa malawak na kaisipan ng mga Hebreo ay maging mapayapa, magkaroon ng kaayusan, maging mabuti. Yan, yung well-being ng isang yung mismong well-being, ano ho? Ayan. Malawak ang kahulugan ng shalom.
Kaya kahit na yung kanyang pag-istinal kasi kapayapaan, pero malalim po yan. Ano ho? Kapayapaan, tumutukoy sa kaayusan, kabutihan, kasaganaan ng buong aspeto ng pagkatao ng isang tao. Kaya pagkakumpleto. Yan, no? At yan ay isang pananalita mula sa puso. Na kapag binibigkas yung shalom, yung kaibuturan ng kanyang puso, pag binibigkas niya yung shalom, ay kumukonekta sa ating pong Panginoong Diyos. Yan. Malalim po yan, mga kapatid. Okay? So, yan natin pasamantalang masasagot yung salitang yung kahulugan ng salitang shalom na ito. At kapag susuriin po ninyo yung banal na kasulatan, yan po ay 200 ulit na binanggit sa orihinal na wikang Hebreo ng Biblia. Ayan, ginagamit yan bilang priestly blessing, pagbabasbas mula sa mga saserdote nung araw. Tignan ninyo, sisitas muna ako ng mga talata ukol dito. Yan. Ilagay natin sa screen ito pong bilang talatang kapitulo 6, 24 hanggang 26. Ang sabi rito, pagpalaing kanawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Yung salitang kapayapaan na nilagyan natin ng highlights, yan po ay shalom sa wikang Hebreo. Yan, no? Bigyan ka ng kapayapaan. Complete package po yan, mga kapatid. Okay? Kapayapaan. Sa ilalim ng kapayapaan, andyan yung binabanggit natin, yung kasaganaan, yung kaayusan, yung ikay maging mabuti. Kaya po yung shalom na yan, yung kapayapaan, complete package po yan mula sa physical na kalusugan, sa isipan at maging sa kanyang espiritu. Ayun. Na siyang nabanggit din dito sa talata na atin pong binasa. Ayan. At meron pang isa niyan, kasi 200 times po yan, pero ilan lang papakita ko, of course. Sa 9:6 lang Isaiah. Sa atin ay isinilang ang isang sanggol, ibinigay sa atin ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat. At siya'y tatawagin kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yan, Prince of Shalom ang ibig po sabihin. Yan, So, doon din sa awit 29:11, ang Panginoon ay nagbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan, ng shalom. Yan po ibig sabihin. Maraming ulit po yan at 200 times po yan sa Biblika, sa kasulatang Hebreo. Yung kapayapaan na yan, natatanging kapayapaan na complete package, ang makakapagbigay lang po niyan ay ang ating Panginoong Diyos. Yan, at yan ay merong isang napakalaking tawag dito, isang makabuluhang pagbati na iniuugnay sa ating relasyon sa Panginoong Diyos at sa ating pong kapwa. Yan po yung ibig sabihin ng salitang shalom. Sa Bagong Tipan, ang shalom ay katumbas sa salita niya sa Greek? Shalom, kapayapaan, erene. Yan, yung salitang erene sa wikang Greek. Yan ay ginagamit din sa banal na kasulatan. Na kapag kukunin mo yung
yung tinatawag na Hebraism concept. Kasi ang Greek New Testament ay isinulat ng mga Hebreo. Kalimitan ay mga Hebreo sumulat. At syempre kahit na binibigkas nila yung salitang sorry. Kahit na binibigkas nila yung salitang erine sa wikang Grego. Yan ay yung New Testament Greek ay Koine Greek po ang pagkakagamit po riyan, ano? Yeah. Kaya kukunin nyo po yung kahulugan ng salitang erine, wag po sa kahulugan ng modern Greek, dapat sa Koine Greek din po. At ito isinulat ng isang Hebreo. Kaya kahit ginagamit nila sa salitang erine, kukunin pa rin natin kahulugan, ano ba yung nasa isip o konteksto ng isang Hebreong manunulat. Kahit na ang kanyang medium ng pagsulat ay Greek, pareho po ng ating nabanggit sa kaninang sa unahan natin, ano? Pag sinabing erine na siyang itinumba sa salitang shalom na Hebreo, ay tumutukoy sa kabuang kapayapaan na kinapapalooban. Kaya tama, magandang term yun, na kinapapalooban ng kaayusan, kabutihan at kasaganaan. Yan, no? Ng pisikal na pangangatawan, isipan at espiritu. Yan po ang ibig natin yan ibig sabihin ng shalom. Ginagamit bilang pambati, ginagamit bilang pamamaalam. Yan. At teka kunin natin siguro yung isang talata sa Bagong Tipan. Kung hindi ako nagkakamali ay try natin itong ano. Tama ba ito? 14:27. 14. Kung meron ano, baka 14:27. Tingnan natin ha. Para at least meron tayong makita sa Bagong Tipan. Aten. Ayan, meron. Ito, lagay natin sa screen ha. Yan. Ano ho sabi? Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magalumianan ang inyong puso ni matakot man. Ayun. Kasi yung sanlibutan nagbibigay din ng kapayapaan pero hindi gaya ng kapayapaang ibinibigay ng ating Panginoong Hesus. Ang kapayapaang binibigay ng sanlibutan iba sa kapayapaan na binibigay ng ating Panginoon. Kasi sa sanlibutan pwede kang bigyan ng kapayapaan kung ikay maraming pera. Payapa ka sa mga gastusin, masaya ka. Pero kapag ka naubos ang iyong pera, nawawala na naman yung kapayapaan sa iyong puso. Nagugulumihanan ka na naman. Diba? Pero sa ating Panginoon, iba. May pera ka o sa wala, ikaw payapa. Yan ang nasa Panginoon. Bakit? Iba yung kapayapaan mula sa Diyos diba? Iba. Katulad yan nung nating nabanggit kanina diba? Yung kapayapaan na mula sa ating Panginoong Jesucristo, complete package mula sa physical, sa nilalaman ng puso, sa damdamin, sa isipan at maging sa spiritual na ugnayan sa Diyos. Naglalaman ito ng kaayusan, ng kabutihan, ng kasaganaan. Ayan. Kaya ibang-iba
yung kapayapaan na mula sa atin pong Panginoong Jesus. Yan. Sa Jesus lamang makakapagbigay ng tunay na shalom. Yan po ang ating pasamantalang tugon doon sa informative na tanong ng atin pong kapatid na nagtanong sa YouTube channel. Yan, kay Mohamed Morelios ng 1955. Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Side, a united stand, fighting for truth across the land.